ayan na ha, sinagot na talaga yung question na may Kim Pao ba talaga. This time, yes, legit ang Kim Pao. Kasi kitang-kita naman, ayan, may paayuda agad-agad ang sina Kim Chiu and Paolo Avellino. At nakakatuwa dahil talagang back to the old, eksena yung dalawa, di ba? Ito yung mga ina-expect talaga sa kanila na nakikita, na gustong-gusto makita either sa gym, dinner, or ayan, yung early morning, yung Sunday early morning na running nila. So, at yun na naman, binibigay na naman nila yung mga ganyang ganap sa buhay nila. Nakakatuwa, no? Sabi sa inyo di ba? Ngayon nga, ang konti lang nila, di ba? Sa, base sa video and pictures ni Kima, konti lang. But of course, di natin sure kung may mga kasama pa silang iba. Pero ito, sa grupo nito, 4 lang talaga. So, pero syempre, marami din naman ang nagra-running dyan. So, alam naman natin, di ba? Diyos ko naman, paulit-ulit ba nating tatanong kung may Kim pa ba talaga? Legit ba talaga? Sa tingin nyo ba, magsasama ang dalawa yan ng napakaaga? Para lang mag-running, sasamahan ba ni Kim Chiu si Paolo at the same time si Paolo si Kim Chiu kung wala naman talaga, 'di ba? So at same, yun nga, 'di ba, mas gustong pinag-uusapan ngayon ay kung magkasama na ba sila sa bahay. Actually, nasa ganung level na yun So anyways, wag na kayo magalit kay Darren Espanto sa chikahan na yon. Bestie joke yun So, nakakaloka lang. Masyadong siniseryoso kasi ng iba. Umaabot sa point na nag-aaway-away. Yun lang naman ang ayaw ko sa iba. Pero at least, klaro naman na sinasabi rin ng iba na yung mga nagwawala na, yung mga nagagalit na yon, o yung mga nagpo-post ng kung ano-ano. Obviously, hindi raw yung mga solid Kim Pao. Kasi kung solid Kim Pao ka, dapat team panatag ka. Hindi kayong parang laging aligagana lang na parang any moment. Yung alam mo yung wala kang katiwa-tiwala, yung mga ganong tipo. So, kung solid Kim Pao ka, for sure, alam na alam mo ang mga ganap. Kumbaga, nasusubaybayan mo ang mga kilos nila, marunong ka magbasa ng body language nila, makikita mo lahat-lahat ng dapat, ng ina-expect mo. So, ayun, so yung mga hindi raw solid Kim Pao, yun lang yung mga nagsasabi na ganito, ganyan. Yung mga nagdududa ha. Totoo naman, di ba? Kaya nga ako lagi pa ulit-ulit. Kasi diba, sinabi ko dun sa naunang vlog na ito na pag medyo pag in doubt kayo, balikan nyo yung mga moment na ang saya-saya na magkasama sila, nasa Paris sila, nasa abroad sila. Yan yung mga running nila. Yan ang dapat balikan. Kaya naman tama, legit ang Kim Pao. At talagang ako, ang pakiusap ko lang sana, tama na ang talakan at pagdududa kasi diyan nagsisimula yung mga gulo-gulo But anyways, sabi kasi nila, ano naman yan, pang antawag doon, pang trending kasi 'di ba? Pero pwede magpa-trending kasi ng positive ang pinag-uusapan. So hindi naman kailangan negative para mag-trending. Kasi ito, parang lagi na lang ang kinakawawa si Kim Chiu, 'di ba? Yung mga ganyan. Dati si Paolo yung kinakawawa kasi hindi raw vocal, lalo ngayon na uso yung mga aminan-aminan ng mga aktor sa relationship nila. So si Paolo na naman yung binabanata na bakit hindi tumulad, bakit ba kailangan nating makita yung personality ng isang tao sa ibang tao, which is, I think, maling-mali, di ba? Kanya-kanyang discarded, tsaka sila mismo may understanding sila. I'm sure naman pinag-uusapan nila yan kung anong dapat at hindi dapat. Sa ngayon, dapat, ang like ko sinasabi, hayaan nating i-enjoy nila yung mga moment. Ayan, ito katulad ito, mga non-showbiz events na moment na may kasama lang sila, mga non-showbiz din, yung mga ganyang tipo. So, mas masaya, di ba? Hindi yung parang pangunahan nyo ng away, ng galit, ng inis, yung mga kung anik-anik pa, di ba? Nauuna na yung ibang ma-high blood, baka nga mag-violet na kayo. Tapos wala namang basis yung pagba-violet nyo, di ba? So, at least, eto na nga, di ba? Pero ang galing talaga ng timing, no? Pag moment na talagang may mga nadadown, moment na may mga nag-aaway, moment na may nakakabusitan, moment na may nagkakasisihan sa X or sa Twitter, sa dating Twitter, moment na parang may iba na pinanghihinaan na ng loob, biglang-bigla may mga ganito. So, kung tusin, kaya nga, actually, ito naman, talagang dati na nilang ginagawa to. It's not new. It's not something new na ngayon lang natin nakita. Matagal na nila itong ginagawa. Kaya, siguro yung sinasabi kong timing lang, yung parang ma-uplift yung pakiramdam ng mga Kim Paulandia. Kasi syempre, I mean, pag nagbabasa kasi ako ng X, minsan nga tulit natamad ako magbasa ng X kasi pag binabasa ko, ano ba yan? Bakit may mga ganyan? Bakit may mga talakan sila? Talagang mga Kim Pao versus Kim Pao ang nangyayari. So, may mga ganon. So,
Ako, kaya nga ang ito, tama yung pakiusap ko lang, eto, tama na ang talakan, tama na rin yung mga pagdududa, tapos legit ang Kim Pao, at saka gusto ko na ibalik yung lagi kong sinasabi. Pag may mga moment na sad or nalulungkot kayo, balikan yung mga moment na yan na masayang masaya nating yung nakikita sila at masayang masaya na ginagawa ang mga bagay na gustong gusto nila. Kung ang tanong ay, may kimpaw ba talaga? Ang pinakatapat na sagot ay, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Kaya natural lang na maraming fans ang nag-overthink kapag may ibang lalaking naiugnay kay Kim, gaya ni Kyle Echari. Pero mahalagang tandaan na ang pagiging magkaibigan, magkasama sa proyekto, o pagkakaroon ng magandang samahan ay hindi agad nangangahulugang may romantic relationship. Sa pananaw ng maraming Kim Pao fans, ang dahilan kung bakit malakas ang paniniwala nila sa Kim Pao ay dahil sa malakas na chemistry ni na Kim at Paulo sa mga proyekto. Komportable sila sa isa't isa sa mga interviews at public appearances. Maraming sweet at nakakakilig na interactions na napapansin ng fans. Pero hanggang walang direktang kumpirmasyon mula sa kanila, lahat ng interpretasyon ay mananatiling haka-haka lamang. Tungkol naman kay Kyle, hindi naman automatikong nangangahulugan na may third party o may special na namamagitan dahil lang nakikitang magkasama o may interaction sila. Sa showbiz, normal ang collaborations, friendships at professional relationships. Kaya kung fan ka ng Kim Pao, baka mas magandang i-enjoy muna ang mga ayuda, projects at moments nila kaysa masyadong magpa-stress sa mga teorya online. Sa ngayon, ang sigurado lang ay patuloy pa ring pinag-uusapan at sinusubaybayan ng fans ang bawat galaw ni na Kim at Paulo, kaya mabilis talagang lumaki ang anumang issue o espekulasyon. Sa madaling salita, walang kumpirmadong Kim Pao, walang kumpirmadong Kyle issue. Ang meron ay maraming fans na invested at naghihintay ng malinaw na sagot mula sa mga taong sangkot. Ang masasabi ko sa balitang, may Kim Pao ba talaga? Bakit may Kyle? Overthink pa more. Ay isa itong patunay kung gaano ka-invested at ka-passionate ang mga tagahanga ng tambalan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Kapag may bagong pangalan na naiugnay kay Kim, tulad ni Kyle Echari, agad itong nagiging usap-usapan sa social media. Normal ito sa mundo ng showbiz dahil ang mga fans ay laging naghahanap ng mga pahiwatig o senyales tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng kanilang mga iniidolo. Minsan, kahit simpleng interaction lang ay nabibigyan ng iba't ibang interpretasyon. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na ang pagiging malapit o magkaibigan ng mga artista ay hindi agad nangangahulugan na may romantikong relasyon. Maraming pagkakataon na ang nakikita ng publiko ay bahagi lamang ng kanilang trabaho, pagkakaibigan o professional engagements. Dahil dito, madaling mabuo ang iba't ibang teorya at haka-haka na hindi naman laging nakabatay sa kumpirmadong impormasyon. Nakakatuwang makita kung gaano kalaki ang suporta ng Kim Pao fandom. Ipinapakita nito na naging epektibo ang kanilang mga proyekto at naabot nila ang puso ng maraming manood. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang boses pa rin ay manggagaling kina Kim at Paulo mismo kung sakaling piliin nilang magbahagi ng detalye tungkol sa kanilang personal na buhay. Sa ngayon, ang balitang ito ay mas nagpapakita ng excitement, curiosity at pagmamahal ng fans kaysa ng anumang kumpirmadong issue. Habang wala pang malinaw na pahayag mula sa mga sangkot, mananatili itong bahagi ng masayang diskusyon at espekulasyon sa loob ng fandom. At kung may isang bagay na malinaw, yun ay ang katotohanan ng buhay, na buhay pa rin ang interes ng publiko sa Kim Pao. Isang simpleng pangalan lang ang mabanggit at agad itong nagiging trending topic at sentro ng usapan ng maraming tagahanga. O, narito ang isang mas mahabang reaksyon tungkol sa balitang, may Kim Pao ba talaga? Bakit may Kyle? Overthink pa more. Sa totoo lang, ang ganitong klase ng balita ay nagpapakita kung gaano kalaki ang naging epekto ng tambalan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino sa puso ng maraming tao. Hindi basta-basta nagkakaroon ng ganitong kalakas na fandom kung walang nakikitang kakaibang koneksyon, chemistry at natural na samahan ang mga tagahanga. Kaya naman sa bawat kilos, tingin, biro o simpleng interaction nila, marami ang nagiging mapagmatyag at nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon. Kaya nang may mga usaping lumitaw na may pangalan ni Kyle Echari na nadadawit sa mga diskusyon online, hindi nakapagtatakang may ilang fans na nag-alala o napaisip. Ganito talaga ang takbo ng fandom culture. Kapag mahal na mahal ng fans ang isang tambalan, gusto nilang mapanatili ang kilig at magandang imahe nito.
Dahil dito, kahit maliit na detalye ay napapalaki at nagiging paksa ng matinding pagsusuri. Ngunit kung susuriing mabuti, mahalaga ring maging maingat sa pagbibigay kahulugan sa mga nakikita sa social media. Hindi lahat ng interaction ay may malalim na kahulugan. Minsan, ang nakikita ng publiko ay simpleng pagkaibigan, respeto o profesional na pakikitungo lamang. Bilang mga artista, normal para kina Kim, Paulo at Kyle na makisalamuha sa iba't ibang tao sa industriya. Bahagi iyon ng kanilang trabaho at buhay bilang public figures. Isa pang magandang punto rito ay ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano ka-loyal ang Kim Pao supporters. Sa halip na humina ang interes ng mga tao, tila mas lalo pang lumalakas ang kanilang suporta sa bawat bagong usap-usapan. Ibig sabihin, malaki na talaga ang naitayong koneksyon ng Kim Pao sa kanilang audience. Hindi lamang ito tungkol sa kilig. Marami ring fans ang humahanga sa kanilang professional growth, maturity, at kung paano nila hinaharap ang kanilang mga proyekto. Gayunpaman, may hangganan din ang dapat na pag-overthink. Kapag masyado nang inuuna ang mga espekulasyon kaysa sa mga kumpirmadong impormasyon, nagiging sanhi ito ng hindi kinakailangang intriga. Mas mabuting hintayin kung ano ang sasabihin mismo ng mga taong sangkot kaysa agad gumawa ng konklusyon batay lamang sa mga obserbasyon at viral posts. Sa aking pananaw, ang pinakamahalagang aral sa balitang ito ay ang pagrespeto sa personal na buhay ng mga artista. Nakakatuwang mag-support at kiligin, ngunit dapat pa rin kilalanin na sila ay may sariling desisyon kung ano ang nais nilang ibahagi sa publiko at kung ano ang nais nilang panatilihing pribado. Sa huli, ang balitang ito ay hindi naman tungkol sa pagkakaroon ng problema o kumpirmadong issue. Mas sumasalamin ito sa matinding pagmamahal ng fandom, sa walang katapusang paghahanap ng mga tagahanga ng mga clues, at sa patuloy na kasikatan ng Kim Pao. Hanggat walang malinaw na kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo, mananatiling haka-haka ang lahat. Ngunit isang bagay ang tiyak, patuloy na magiging sentro ng usapan ang kanilang tambalan dahil sa lakas ng suporta at interes na ibinibigay ng kanilang mga tagahanga. Marami pang maaring maidagdag sa balitang ito, lalo na kung titingnan natin ang mas malawak na epekto nito sa fandom at sa karera ng mga artistang sangkot. Una, ipinapakita ng usaping ito kung gaano kalakas ang hatak na tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Hindi lahat ng love team o on-screen partnership ay nagkakaroon ng ganitong antas ng atensyon. Kapag ang bawat kilos, post o interaction ay agad napapansin at pinag-usapan, malinaw na malaki ang interes ng publiko sa kanila. Ikalawa, ipinapakita rin nito ang pagbabago ng fandom culture sa panahon ng social media. Noon, ang mga balita ay nanggagaling lamang sa telebisyon, radyo o pahayagan. Ngayon, isang larawan, video clip o simpleng komento lang online ay maaring pagmulan ng napakaraming teorya at diskusyon. Dahil dito, mabilis kumalat ang mga espekulasyon kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon. Tungkol naman kay Kyle Echari, mahalagang tandaan na ang pagbanggit ng kanyang pangalan sa mga usapan ay hindi automatikong nangangahulugan na may espesyal na sitwasyong dapat ikabahala ng fans. Sa industriya ng entertainment, normal ang pagkakaroon ng bagong kaibigan, kasamahan sa proyekto, at professional connections. Minsan, ang mga fans mismo ang nagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na maaring ordinaryong pangyayari lamang. Isa pang mahalagang punto ay ang maturity na ipinapakita ni Kim at Paulo sa paghawak ng kanilang kasikatan. Sa halip na sagutin ang bawat chismis o haka-haka, madalas ay pinipili nilang ituon ang atensyon sa kanilang trabaho at mga proyekto. Dahil dito, mas lalong nagiging interesado ang publiko dahil maraming tanong ang nananatiling walang direktang sagot. Sa perspektibo ng entertainment industry, ang ganitong klase ng usapan ay patunay rin ng malakas na market value ng Kim Pao. Kapag patuloy na pinag-uusapan ang isang tambalan, mas tumataas ang interes ng mga manonood sa kanilang mga programa, endorsements, guest appearances at iba pang proyekto. Kaya kahit simpleng balita lamang ito, may epekto pa rin ito sa kanilang visibility at popularity. Sa huli, ang pinakamalaking dagdag sa balitang ito ay ang katotohanang wala pa ring malinaw na kumpirmasyon tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Kim at Paulo. Hanggat wala silang direktang pahayag, mananatiling bahagi ng mga usapan ang iba't ibang teorya, kabilang na ang mga pangalang nadadawit gaya ni Kyle. Ngunit ang malinaw ay nananatiling malakas ang suporta ng mga tagahanga at iyon ang dahilan kung bakit patuloy na buhay ang usapin tungkol sa Kim Pao. Minsan, ang mismong kawalan ng kumpirmasyon ang lalong nagpapatagal sa interes ng publiko.
At iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay isa pa rin ang Kim Pao sa pinaka-pinag-usapang tambalan sa showbiz.